Raw ng Senate Blue Ribbon Committee sa Ombudsman ang pag-imbestiga sa flood control scandal. Pero may ikinakasaraw na bagong imbestigasyon ng komite. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Ipapasa na ng Senate Blue Ribbon Committee sa Ombudsman ang investigasyon. Putang ina niyan. Ipapasa na ng Blue Ribbon Committee yung investigasyon ng flood control project sa Ombudsman. Wala na. Tapos na. Yan yung sinasabi natin. Dahil si Erwin Utog, si Erwin Libog, dahil involved siya diyan sa flood control. Sabi nung 18 Marines, naghahatid daw sila din ng pera sa kanya, pati babae. O kaya tuwan-tuwa siya na na yung 18 Marines nabawasan ng 4, 14 na lang sila. Siyempre ka ba naman, hindi ka ba naman matutuwa kung sangkot ka dun sa mga isinusumbong ng 18 Marines? But ito yung sinasabi natin na gustong-gusto ng taong bayan itong flood control. Actually, wala na nga silang balak manood ng impeachment ni Inday Sara. Gusto na nga nilang bumalik sa flood control. Noong nakaraan, sinasabi ni Erwin Tulfo, magkakaroon ng mga flood control, iimbestigahan natin yung flood control. Iimbitahan natin yung 18 Marines na yan. Ang daming pinagsasabi nitong putang ng Erwin Tulfo na to, tapos ngayon biglang ayaw niya ng imbestigahan yung flood control. Pucha yan, trabaho ng Blue Ribbon Committee yan, trabaho ng Senado yan, ipapaubaya na daw nila kay Ombudsman. Pwede naman na mag-imbestiga si Ombudsman, tapos kayo mag-imbestiga din, tapos gumawa kayo ng mga gumawa kayo ng mga komite or mga committee report or mga recommendation para matulungan ninyong Ombudsman. Tarantado kayo. Erwin Tulfo, gago ka. Yan ang sinasabi natin, inilagay mo kasi yung Blue Ribbon Committee sa isang taon pa lang nagiging senador, tas hindi naman investigador. Tamad talaga yan. Hindi talaga yan alam ni Erwin Tulfo kung paano mag-iimbestiga. Kasi wala mang alam yan. Newscaster lang yan eh. Broadcaster man lang yan. Wala mang alam sa paggawa ng batas yan. Wala namang alam sa pag-interpret ng batas yan. Bobo yan. Bendalo nga yan eh. Hindi naman investigador yan. Ibinigay mo, tanga talaga to si Gatchal yan eh. Ibinigay niya yung flood control dyan kay Erwin Tulfo. Natural. Tapos siya pa yung isa sa mga itinuturo netong mga 18 Marines. Sabay natural, hindi niya iimbestigahan niya. Pag inimbestigahan niya dyan, lalabas yung pangalan niya dyan eh. Lalabas yung pangalan ng mga kasamahan niya sa congressman dahil tao man ni Romualdez yan si Noong nakaraang bago pa maging senador yan, putya aso ni Romualdez yan si Erwin Tulfo. Nakita niyo, di ba magkasama yan sila sa palengke, tinitimbang yung mga itlog doon. Kaya nga dumami pera ng ulol na yan eh. Tao ni Martin Romualdez yan. Siyempre, putyang ina, alam naman niya na si Martin Romualdez ang tutunguhin nito at papunta to sa Malacanang. Putya, kaya hindi niya na ngayon iimbestigahan. Akala ko ba nire-represent ninyo yung boses ng taong bayan? Yan ang gusto ng taong bayan eh. Na mag-imbestiga sa flood control. Ba't ayaw nyo na? Di ba sinabi mo na yung minority ang ayaw ng flood control? Sinungaling ka talaga. Mantakin mo, ayaw ng minority ng flood control hearing tapos ibinigay mo sa ombudsman. Di ibig sabihin, sumunod ka sa minority? Ang ina, kaya pinapakalat niya yung mga balita nung nakaraan na hinihikayat siya ng minority na itigil yung flood control investigation. Kasi ayaw niya talagang ituloy para masisi yung minority dahil sa mga initial pronouncements niya. Ibibigay na daw niya kay Boying Rimulya, malapit na mamatay yung tao, bibigyan pa ng sobrang daming trabaho. Ituloy niyo yung investigasyon, magreklamo tayo mga kababayan, hindi pwedeng ganito. Pag binigay nila yan sa ombudsman, hindi na televised yan. Pag ibinigay nila yung investigasyon sa ombudsman, putay na hokus-pokus na yan kasi dapat yan nasa Blue Ribbon Committee yan para naka-live, para nakikita natin mga bossing. Nancy Fukumura dyan sa Japan, salamat sa iyo, mabuti naman. May mga bagong pupunta sa langit. Hindi, totoo yan ha. Kaya nila nilagay yan doon sa ombudsman para hindi na natin marinig. Para sila na lang may kapangyarihan, iimbestigahan nila yung mga taong gusto nilang imbestigahan, ipapakulong nila yung mga gusto nilang ipakulong. Hindi maririnig ng tao. Yung mga testimonya, ng mga ipapatawag nila doon ng mga resource person dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Putangin na yan. Ganyan ang style nila, bulok. So ngayon, na mga binabahan ng mga Pilipino sa dami ng ninakaw na pera sa taong bayan, tapos etong mga buwaka ng inang mga senador na to, ayaw tugunan yung ating panawagan na kailangan may makulong sa flood control. Putya yan, anong gagawin natin sa kanila? Ang ina kasi, boto kayo ng boto ng tanga eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo, pagka mga kriminal yung mga binoboto ninyo, ganito mangyayari sa bayang Pilipinas. Ayan na. Pucha, ibibigay na daw sa ombudsman. Ganyan pa naman ang ugali ng ombudsman. So, paano na yan? Lalong mawiweaponize siya na masama nito. Wala na, blinded na tayo. Di na natin alam kung sino
ang mga iniimbestigahan kung saan napunta yung pera. Wala na. Sila na lang makakaalam yan. Ugnay sa flood control scandal. Ayon sa chairman ng komite na si Senator Erwin Tulfo, ayaw na nilang mapurnada pa ang ongoing ng pagsisiyasat ng anti-graft body. Kaya nakatakda na rin nilang i-turn over ang lahat ng mga dokumento ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control probe. Pag-usapan namin ni Ombudsman na everything that has to do with flood control. Ang ina mo, bakit si Ombudsman ang kinakausap mo? Tarantado. Kausapin mo yung taong bayan. Yung taong bayan ang dapat kinakausap mo patungkol dito dahil yung pera ng taong bayan ito. Hay, salamat. Si JR Gamboa, 3283, mabuhay ka, boss. Di wag mong tigilan yung mga kawatan na yan. Wala nang naniniwala sa kanila. Salap makinig sa'yo. Pangkape, boss. Di Solid Banateros from Baltimore, Maryland, USA. Thank you very much. Mabuhay ka, God bless you. Sana dumami pang mga kalahi mo. Putaragis talaga ito. Balikan natin tong si Manyakol. Ang inakara Erwin Tulfo. Binudol mo talaga taong bayan, Erwin Tulfo. Puta, akala talaga namin tutulungan nyo na kayo magkapatid yung mga naaapi. Putang ina ninyo. Kayo pala ang mga api sa bayang Pilipinas. Mga hayop kayo. Putya, nag-usap daw sila ni Ombudsman. Gago. Gusto ng taong bayan marinig yung mga testimonya ng mga ipapatawag ng mga tao diyan. Kailangan pa ipatawag si Pangandaman. Kailangan pang ipatawag si Bersamin. Kailangan pang ipatawag si Saldico, si Martin Romualdez diyan. Putang ina, ibibigay mo na sa Ombudsman. Gago ka talaga. Kaya mo ibibigay sa Ombudsman kasi tamad ka. Ayaw mong gumamit ng utak kasi wala kang utak. Kasi pag nag-imbestiga, gumagamit ng utak eh. Wala namang utak to. Burat lang meron nito. Yung utak nito nasa betlog eh. Oo, putsang sinusunod nito kung anong gusto ng burat niya eh. Walang hiya na ito. Ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Bakit kayong dalawa nag-uusap ni Boying Rimulya? Putsang inan yan. Eh, ang gusto ng taong bayan na nirepresent mo, constituencies mo, tapusin na yung impeachment, tapos focus na tayo dito sa flood control. Gusto namin malaman mismo, galing sa mga investigasyon ninyo, kung ano ang sasabihin nito mga magnanakaw na ito. Putya, paano pa namin malalaman yan? Kung kayo na lang nilang Ombudsman yung makakaalam. Putang ina talaga. Grabe itong mga ito. Grabe ang mga tulpo na ito. Putyang inan yan. Sana hindi na kayo manalo ulit, mga hayop kayo. Bumalik sana kayo ulit sa kalabit pengi na mga vlog ninyo, mga buwisit kayo. Sila na maghahawa kasi ang dami na ring ongoing, tumatakbo na yung mga na-submit ng ICI sa kanila, yung mga congressman, yung mga contractors, other government officials, mga kasamahan namin sa Senate and ranking officials, gumugulong na. Kasama ka dun eh. Ang ina mo ka, kasama ka dun eh. Kaya ka nakipag-usap kay Boying kasi nga kasama ka dun. O anong deal nyo ni Boying na hindi ka kasama sa iimbestigahan? Sinabi nung 18 Marines, katanggap ka ng pera, pati hindi lang pera. Antindi mo, buti yung iba magnanakaw pera. Edna, ay salamat naman si Edna Sedano. Diyan sa Amerika, mapupunta ito sa level 6 diyan sa langit. Congratulations sa'yo. Wala na kahit na ano ng kasalanan ng gawin mo, Edna. Absuelto ka na. O, mapupunta ka na sa langit, sureball na yan. Salamat sa'yo, mabuhay ka. At sana lahat ng buong pamilya mo, swertehin. Manalo kayo sa loto, manalo kayo sa kasino. Oo, magka-jowa yung mga kamag-anak mong walang jowa, mabuntis yung mga kamag-anak mong baog. Sana lahat kayo swertehin. O, walang hiya ito talagang mga tulpo na ito, mga salot. O siguro ganun, ano? Siguro sabi niya, pare, mahirap eh, mag-iimbestiga ako, papatawag ko 18 Marines. Tapos sasabihin nila, putya, hindi lang pera ang ninakaw ko, pati pek-pek ng babae. Imagine, hindi ka nahihiya. Wow, walang hiya kayo. Hindi kayo nahihiya, mga hayop kayo. Ganito ginagawa ninyo sa bayang Pilipinas. Putya, sinong bumoto kay Tulfo? Taas ang kamay ang bumoto kay Tulfo dito. Putya, ang ina nyo, mapupunta kayo sa purgatorio. Pero pag nagpakulay kayo, sige, absuelto na kayo. Pagpatuloy rin anya ang lahat ng miyembro ng Blue Ribbon Committee para mailapag ni Tulfo ang mga napag-usapan sa closed-door meeting kasama ang Ombudsman. Ang Blue Ribbon is for legislation. Hindi ho namin, we're not there, we're not investigating. Gago! For legislation, tanga. Maghihiring nga kayo para malaman ninyo kung may butas dyan sa putang inang mga sistema ng gobyerno natin, tarantado. Ihihiring mo yan in aid of legislation at as ihihiring mo yan, aalamin mo kung sino yung mga, puta yun ang trabaho ng Blue Ribbon, putang ina talaga nito. Yan natin, i-research natin, Blue Ribbon Committee. Iyan natin dito, hanapin natin, puta ragis to si Erwin Tulfo eh, gago talaga eh.
Ayan no, Committee on Accountability of Public Officers. Pukin ang ina niyan, hindi ito paggawa lang ng batas. Accountability of Public Officers and Investigations. Putang ina mo ka, gago. Tarantado ka talaga. The Senate Blue Ribbon Committee is formally called the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Nag-iimbestiga kayo dyan ng mga paglabag, pangungurakot ng mga taga-gobyerno. Gago, anong sinasabi mong aid of legislation lang? Putang ina ka, bobo ka talaga. Walang hiya ka talaga. Its central job is to investigate alleged wrongdoings in government and other matters of public interest in aid of legislation. Mag-iimbestiga kayo in aid of legislation. Ha? Mag-iimbestiga. Putsang ina, ba't ibibigay mo kay ano? Ibibigay mo kay... Alam natin na may pagnanakaw sa flood control. O, anong gagawin mo? Mag-iimbestiga ngayon kung papaano mapipigilan yung mga future na pagnanakaw. Gagawa kayo ng mga batas or mag-a-update kayo ng mga batas, safeguard nyo, isi-safeguard niyo yung pera ng taong bayan para hindi na manakaw ulit. Tarantado kayo talaga. Ayan nakalagay dito, its main functions include investigating government corruption and misconduct including malfeasance, misfeasance, and non-feasance by government officials and employees. Its main function is investigating government corruption, Oh, ito pa isa, investigating matters of public interest, either its own initiative or when brought to its attention by a senator, conducting hearings in aid of legislation. Examining accountability of public officers including issues involving government agencies, branches, subdivisions and instrumentalities, making findings and recommendations. Blue Ribbon investigation can recommend legislative reforms and may recommend appropriate action by government agencies based on what the committee uncovers. Mag-iimbestiga ka kapag nakita mo sa investigasyon mo na merong isang lumabag sa kanyang tungkulin, pwede mong irekomenda sa ombudsman na masampahan ng kaso yan. Tapos, gagawa ka ngayon ng batas para matigil yung ginagawang scheme, at pambubudol o sindikato ng mga putang inang mga magnanakaw na ito sa gobyerno. Gag ka, sinasabi mong legislation lang, tarantado. Nag-iimbestiga kayo. The Blue Ribbon Committee is not a court. Hearing does not itself convict someone of a crime, impose a criminal sentence. Investigation is a legislative purpose. Mag-iimbestiga ka, you will uncover something, and from there, gagawa ka ng batas for it not to happen again. And these people na malabis sa kanilang kapangyarihan, gumawa ng malfeasance, misfeasance, lahat ng yan, pucha, iaano mo ngayon, i-refer mo sa ombudsman para yung ombudsman ang gagawa ng kaso according doon sa investigation mo. Tapos, irerekomenda nila yan dyan sa sandigan para mapanagot ito mga puta ina magnanakaw na to. Ganun, Erwin Tulfo. Di mo alam yan. Nagsenador ka, putsang ina, paano? Puro salsa lang ginagawa nyo, puro iyot ang ginagawa nyo, kaya naging bobo na kayo. Ito, in simple terms, Senate Watchdog Investigative Committee focus on government accountability, corruption, and matters of public interest. Public interest. Ha? Interest ng publiko. Primary to help Congress make or improve laws. Papaano kang mag-i-improve ng law, Erwin Tulfo, kung hindi ka na mag-iimbestiga? Kung ipapasa mo na sa ombudsman, di ibig sabihin, pwede nang maipakulong ng ombudsman yung mga nagnakaw sa pera ng taong bayan. Pero, dahil wala kayong investigasyon, hindi na kayo makakagawa ng mga batas para mapigilan itong mga pagnanakaw na ito. Bakit? Dahil magnanakaw kayo ulit? Bobo talaga. Tangina niyan, ibang klase. Sabi ko nga sa inyo, ako na magsenador. Pag ako nagsenador, putsang inang yan, ang gagawin ko, lahat ng mga manyakis tatanggalin ko sa Senado. Oo, ganun ang gagawin ko. Ika nga to prosecute or ika nga yung result. Hindi ka magpo-prosecute, tanga. Nakalagay nga doon, hindi naman kayo korte, bakit ka magpo-prosecute? Ang trabaho mo mag-investigate in aid of legislation. You can recommend to file cases against these people na na-uncover nyo dyan sa Blue Ribbon Committee na lumabag sa batas. Putang ina niyan. Simple-simple, Erwin Tulfo, ginagawa mong tanga yung mga tao. Akala mo lahat ng tao, kamag-anak nyo, mga bobo eh.
Hindi lahat ng tao kasing tatangan yung mga tulpo. Okay nang ina ninyo, tumanda na kayo dyan sa mga pinaggagawa ninyo, hindi nyo alam ang batas, putyang ina niyan. Po, marami na pong na-file ng mga Senate bills because of that flood control hearing ng Blue Ribbon. So enough na yon, yung mga nasampa nun, pwede bang mag-imbestiga pa kayo na mas malalim para mas marami pa kayo may isampa to safeguard itong pera ng taong bayan, mga kupal kayo, paano? Tangina, sangkot siya. Sabi nung 18 Marines, hindi ko sinabi yun ha, sabi nung 18 Marines yun ha. Hindi, pasensya na kung napapamura ako ng bonggang-bongga, ginagago tayo nito Putang ina, ginagago tayo nito tapos hindi mo mumurahin, libre mangmura Ginagago tayo nito, ginagawa tayong tarantado nito tapos hindi natin siya mumurahin. Pasensya na kayo ha. Tangina nito. Napakahayop ng tao na ito. Ribbon. Yun naman ho talaga ang purpose ng Blue Ribbon para makita po kung saan yung deficiency ng law na yon. Para na nga, kailangan mo mag-imbestiga, enable for you to know yung vulnerable na part ng batas na yun. Kung alin doon sa batas yung hinahanapan ng butas nito mga sindikato sa gobyerno para magnakaw. Yun ang trabaho mo, tanga. At kung hindi ka na mag-iimbestiga sa flood control, wala kang batas na magagawa at hindi mo makikita yung loophole, hindi mo makikita yung vulnerability o OGAG. Ika hindi na maulit. Matatandaang nakapagpasa na rin ang partial report ang komite sa ilalim ng pamumuno ng dati nitong chairman na si Senator Ping Lacson. May niluluto naman ani ang panibagong investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Pero tumanggi na muna si Tulfo na magbahagi ng mga detalye tungkol dito. Meron pong agency na gobyerno na Magpigil ng kahit sa... Huwag ka na mag-imbestiga. Ibigay mo na lahat sa ibigay mo na lahat sa ombudsman. Ba't mag-iimbestiga ka pa? Yung flood control, bibigay mo sa ombudsman, mag-iimbestiga ka. Bigay mo na lahat doon para todo mo na. Huwag ka na magtrabaho. Tangina niya, maghanap ka na lang ng chicks. Magpa-deliver ka na lang ng babae. Nakakahiya naman sa'yo, baka naman masyadong pagod na pagod ka, boss. Sir, kung hindi flood control, ano siya, sir? Kung hindi flood control, ano? Corruption? It's Mga congressman ba dito, senador? no. It's affecting almost everybody. Solar Not necessarily solar power, pero it pertains to no. Hindi niya alam. Wala pa, nag-iisip pa sila kung sino yung mga senador na pwede nilang ipakulong ulit. Hayop. Antindi mo, boss. Ibang klase ka. Oo, malademonyo ka. Oo, tangina Tulfo, sa sa impyerno ka mapupunta. Sa libingan ng mga manyakis ka ililibing.